Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Kaloy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Isabela. Nang mga panahong ito, tahimik pa ang gabi. Ngunit hindi lingid sa kaalaman ng karamihan ang nagtatago sa kadiliman. Sa paanan ng kabundukan, sa isang liblib na bahagi ng baryo, payapang namumuhay ang mga tao. Ang mga tahanan ay kubo na yari sa kawayan at napapalibutan ng malawak na palayan. Sa umaga, maaamoy ang bagong ani at amoy ng palay. Sa tuwing tatamaan ng sikat ng araw ang ilog sa tabi ng baryo, tila kumikislap ang tubig na parang kumikinang napilak. Pagsapit naman ng gabi, kahit nabalutin ng dilim at katahimikan ng paligid, hindi makararamdam ng kaba o takot ang mga tao. Dahil payapa pa rin ang dilim. Ang mga kuliglig, tahimik na umaawit at sa hindi kalayuan, madidinig ng mga tao ang mahinahong agos ng ilog. Naglalaro din sa paligid ang mga alitaptap na siyang nagbibigay ng kakaibang liwanag sa dilim ng kabundukan. Dito matatagpuan ang isang bata na may kakaibang katangian. Si Kaloy. Isang 12 taong gulang. Bagamat payat kung makikita, ngunit maituturing na matipuno ang katawan para sa edad. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at talas. Palaging may gustong tuklasin at matutunan. Tahimik ngunit mapagmasid. Palaging nakikialam sa mga bagay na para sa iba, hindi para sa bata. Bukod sa talas ng isipan, meron itong puso ng isang mandirigma. At sa kanyang leeg, matatagpuan ang isang lumang anting-anting. Ibinigay ito ng kanyang lolo na siyang nagpalaki sa kanya. Isang bilog, yari sa tanso at may ukit ng araw at buwan na magkahalo sa gitna. Ayon pa sa lolo, meron itong mutsyang nakatago sa loob. Bagamat hindi na naipaliwanag o sinabi kung ano ang mutsyang yon. Ang tanging alam ni Kaloy, proteksyon ito sa mga nilalang mula sa dilim. Dahil dito, hindi niya yon inalis kailanman. Kahit sa pagtulog o pagligo. Si Tatang Siloy naman, isang matandang panday na kilala sa baryo bilang ang taong ginagabayan ng bakal. Tahimik itong matanda. Ang mga kamay ay sanay sa init ng apoy at tigas ng martilyo. Ngunit kahit mabigat man ang mga kamay, ang puso nito ay busilak at mapaggalinga. Bukod sa pagiging panday, kilala din ang matanda sa mga orasyon nito at taglay na kagalingan, katulad ng mga sinaunang albularyo at babaylan. Sa bawat hampas ng martilyong bakal, palaging may kasunod na paalala sa apo. Kaloy, apo, huwag mong kalilimutan na ang tunay na lakas ay hindi galing sa agimat o anting-anting, kundi sa loob ng iyong puso. Pero kung kaya mong gamitin pareho, walang halimaw ang hindi mo kayang harapin. Paalala ni Tatang Siloy. Ganon ang araw-araw ng maglolo. Simple, tahimik ngunit pinagpala. Si Kaloy, tumutulong madalas sa paglikha ng mga bolo at anting-anting na inaabot ng lolo sa mga nangangailangan ng proteksyon. Madalas silang bisitahin ng mga residente
lalo na ng mga magsasaka upang manghingi ng basbas. At si Kaloy, bagamat bata pa, marunong nang magbigkas na maikling orasyon para sa kaligtasan. Ngunit hindi nila inaasahan na ang simpleng pamumuhay nila ay mabubulabog din isang araw. Isang gabi, habang nagbabantay si Kaloy sa kanilang bakuran, nakaupo sa may poste ng ilaw na yari sa lampara, napansin ng binata na tila may hayop na hindi mapakali sa hindi kalayuan. Panay ang ungol na mga kalabaw malapit sa sapa. Nagtitilaukan din ang mga manok kahit malayo pa ang madaling araw. Ang hangin, mabigat at malamig, tila may kakaiba na hindi may paliwanag ni Kaloy. Tahimik ang baryo, masyadong tahimik, kahit ang mga kuligdig ay hindi madinig. Hanggang sa nakuha ang atensyon nito ng kakaibang ingay. Angil ng nilalang na hindi niya matukoy. Isang malalim na ugong ang dumaloy mula sa ilalim ng lupa. Hindi maipaliwanag ang tunog, ngunit parang daan-daang hayop ang sabay-sabay dumadagundong. Gumalaw ang mga dahon, halos magkandabali-bali ang mga sanga, at ang lupa sa ilalim ng paanan ni Kaloy, bahagyang yumayanig. Napatayo kagad ang bata. Bagamat natatakot, naalala niya ang mga payo ng lolo at naglakas loob. Ang mga aso, sabay-sabay tumahol, habang ang iba ay tumakbo pailalim sa kubo. Ang iba naman, patuloy pa rin sa pagtahol habang nakatingin sa kakahuyan sa dulo ng baryo. At dito niya nakita, sa ilalim ng liwanag ng kumukurap na lampara, isang anino, unti-unting lumitaw mula sa kakahuyan. Malaki, mabigat at siguradong hindi ito tao. Ang bawat hakbangang dahilan ng paggalaw ng mga dahon at nang tuluyang maliwanagan ang nilalang na ito. Napasinghap na lamang si Kaloy. Isang kapre, sintaas ng puno ng balete, itim ang balat na parang sinunog na kahoy. May usok na lumalabas mula sa bibig, tila tabakong sinindihan ng apoy. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang amoy ay nakakasulasok. Sa bawat buga, amoy ng abo at damo. Matapang, nakakasuka na parang may halo ng dugo. Ito pa lamang ang unang beses na makaengkwentro ni Kaloy ng nilalang, kaya't hindi na iwasang matakot. Napatras ang bata, nanginginig ang tuhod. Kahit gaano pa lakasan ng loob, hindi may kakaila na ang katawan ay kinakabahan. Napahawak kagad ang bata sa kwintas sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kusang gumalaw ang mga labi. Nagsalita ito ng orasyon na tila paraan ng katawan upang maprotektahan ang sarili. Biglang sumiklab ang liwanag at mula sa kamay, puting liwanag ang dumaloy at naliwanagan ang paligid. Umalingaw-ngaw sa hangin na parang kulog. Tumama ang ilaw sa kapre. Naglabas ito ng kakaibang ingay. Halos mabingi si Kaloy sa sigaw ng nilalang. Sa sobrang lakas, bigat at basag nitong tinig na tila punong-puno ng puot at nais na magigante. Ang balat nito, tila nagkaroon ng bitak at mula roon, tumulo ang isang malapot na likido na parang dugo ng nilalang. Si Kaloy, bagamat natatakot, nakatayo pa rin at handa kung sakaling umatake muli ang nilalang. Ngunit bago pa niya maitaas ang kwintas, nadinig niya ang isang tinig. Malalim, mabagal ngunit puno ng sakit at halos nagmamakaawa. Bata, hindi ako ang kaaway mo. Wika ng kapre.
Nanigas si Kaloy sa kinatatayuan. Nag-aalinlangan kung lalapit ba ito o hindi. Kalaunan, nagpa siya ang batang alamin kung bakit naroon ang kapre. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Dito niya nakita na sa likod ng kapre ay may 3 bakal na palaso. Nakatarak malapit sa balikat at tadyang nito. Nang tanggalin naman ito ng bata, nakita niya na merong nakaukit na simbolo ngunit hindi pa ito mawari. Napalunok si Kaloy. Ang halimaw na akala niyang kalaban kanina, isa pa lang nilalang na sugatan at hinahanap ang gumawa nito sa kanya. Lumuhod ito sa tabi ng kapre. Nag-alay ng orasyong itinuro ni Tatang Siloy. Itinaas sa mga kamay sa sugat at muling bumulong. Nagliwanag ang mutya, ngunit sa pagkakataong yun, hindi na puti kundi kulay berde na ang liwanag, ang kulay ng buhay. Dahan-dahang nagsara ang mga sugat ng kapre. Unti-unting naghilom ang mga bitak sa balat nito at ang mga matang kanina'y nagliliyab ng pula. Ngayon naging kalmadong berde. Tahimik ang lahat. Tanging ugong ng hangin at huni ng mga kuliglig ang madidinig. Sa unang pagkakataon, ngumiti ang kapre. Isang ngiting bihira lamang nakikita. Puno na ng pasasalamat at ginhawa. Ang mga mata na dati nagliliyab sa galit, ngayon kumikislap sa kabutihan. Mula ng gabing yun, sa pagitan ng isang bata at isang nilalang ng kagubatan, namuo ang hindi pangkaraniwang pagkakaibigan. Bagamat hindi araw-araw na nagkikita, naroon ang tiwala. Tuwing lalapit si Kaloy sa kakahuyan, sasalubungin ito ng amoy ng tabako at presensya ng kapre. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo, nanumbalik muli ang katahimikan ng baryo. Ngunit ang katahimikan yon ay panandalian lang pala. Lingid sa kalaman ng ating bida, sa gitna ng kakahuyan ng bayan, dumadagundong ang lupa mula sa makapal na usok. Isang nilalang na may anyong tao ngunit ulo ng kabayo at buhok na gawa sa ginto ang lumabas. Masama ang titig ng tikbalang, mataas ang tindig at matalim ang bawat yabag. Nabulabog ang lupain at mula sa mga anino, nagsilabasan ang mga aswang. Mga payat at maliliit ngunit mabibilis. Ang mga kuko ay kasing haba ng mga patalim at ang mga ngipin ay labis ang talas. Ang ilan ay lumilipad habang ang iba naman ay gumagapang sa lupa na parang ahas. Pinaligiran nila ang tikbalang, humahagik-gik at humahalakhak. Maganda ang lupain mo, bantay ng bundok. Pero simula ngayon, amin na ito. Wika ng babaeng aswang. Subukan nyo, mga basurang kumakapit sa kadiliman. Kahit gaano pa kayo karami, wala kayong laban sa akin. Hindi nyo kayang agawin ng lupang pinagpala sa akin ng mga diwata. Tugon naman ng tikbalang sa isang pitik ng paa. Kasabay ang malakas na bugso ng hangin, nagsiliparan ang mga dahon at mula roon, nabuo ang hangin ng kabayo. Mga aninong kabayo na gawa sa alikabok at liwanag. Sumugod ang tikbalang, tinadyakan ng ilan sa mga aswang. Sumunod sa pakikipaglaban ang mga hangin na kabayo. Ngunit kahit ilan ang aswang na kanilang paslangin, tila dumadami pa ito. Isang araw, habang namamasyal sa kagubatan si Kaloy kasama ang kaibigang kapre, nakarinig sila ng kaguluhan sa kabilang dulo ng kagubatan. Yumanig ang lupa at umaalingaw-ngaw ang hiyaw ng mga hayop.
mula sa itaas ng mga punong kahoy. Tila may kumikislap na mata ng mga apoy. Teka, dito ka lang sa likuran ko, Kaloy. Hindi natin alam kung ano ang nilalang na yon at baka madamay ka. Wika ng kapre. Pumwesto ito sa harapan ng bata para maprotektahan. Hindi maipaliwanag ni Kaloy, ngunit matindi ang nararamdaman na kailangan nila ang tulong ni Tatang Siloy. Huwag mo na munang idamay ang lolo mo, Kaloy. Lalo na't hindi pa natin sigurado kung ano ang kaguluhang ito. Pero halika na't umuwi na tayo bago pa tayo madamay. Dagdag ng kapre. Napatigil ang dalawa nang biglang may bumulusok pababa, malapit sa kanilang kinaroroonan. Sugatan ito ngunit pinipilit pa ring lumaban. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras, Kaloy. Kailangan na nating umalis bago pa tayo nila makita at madamay. Pagpupumilit ng kapre. Dali-dali silang umalis at makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila ng tahanan. Tatang Siloy, may nilalang na lumalaban sa mga aswang. Wika ni Kaloy habang tumatakbo papasok sa loob ng tahanan. Pawis na pawis, nanginginig ang tinig. Napatigil si Tatang Siloy sa pag-ayos ng mga halamang gamot sa mesa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bote ng langis at tumingin ng maigi sa apo. Bakas sa mukha ang matinding pag-aalala. Aswang ba ang sabi mo, Apo? Abay, hindi yan maganda. Mas mabuti nang wag tayong makisali sa labang yan. Hindi natin alam kung ano ang pinagmulan o kung anong galit ang dala ng mga aswang. Kapag nakialam tayo, baka tayo pa ang gantihan ng mga yan. Wika ni Tatang Siloy. Ngunit hindi napigilan ni Kaloy ang sarili. Nilapitan niya ito at hinawakan ang mga braso. Pero Tatang, tayo lang yung makakatulong sa nilalang na yun. Baka katulad lang siya ni Dante. Akala ko galit na kapre lang pero tignan mo, kaibigan na natin siya. Isa sa mga tagapangalaga ng lupa. Kung pababayaan natin siya, baka tuluyang lamunin ng dilim yung buong baryo. Baka nga iniligtas ng nilalang na yun yung lugar natin eh. Sino naman yung tutulong sa kanya? Wika ni Kaloy. Napabuntong hininga ang matanda. Tumitig sapo. Sa mga mata ni Kaloy nakita ang tapang at paniniwala na minsan sa kanya ring mga mata nagmula noong kabataan. Bagamat napakamot ng ulo, marahang napangiti si Tatang Siloy. O siya, kung gano'n na po ihanda mo ang anting-anting mo. Panahon na rin para harapin at tumulong. Hindi bilang mortal, kundi bilang mga tagapagbantay ng liwanag. Dali-dali nilang pinuntahan ang lugar. Bit-bit na matanda ang bolo at isa sa mga anting-anting na siya mismo ang gumawa. Sa tulong ng kapre, tinahak nila ang pusod ng kagubatan hanggang sa tumambad sa kanila ang nilalang na may hawig ng tao ngunit may ulo ng kabayo. Matipuno ang katawan at singbilis ng hangin. Ngunit hindi katulad ng kapre. Ang tikbalang ay hindi kaibigan. Lumayo kayo, mga mangangahas. Hindi ko kailangan ng tulong nyo, lalo na sa mga mortal na katulad nyo. Wika ng tikbalang habang patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Sigurado ka bang yan ang gusto mong tulungang, Kaloy? Mukhang puro kayabangan lang yan. Dapat iwan na lang natin at huwag nang tulungan. Napakunot ang noo ni Dante nang madinig ang sinabi ng tikbalang. Hanggang sa pinalibutan ng mga aswang ang tikbalang,
at sabay-sabay na sumugod. Mataas ang tindig ng elemento. Ngunit kung gaano ito kalaki, ganon din kalaki ang kayabangan nito. Ilang beses natamaan ng tikbalang ang mga aswang. Ngunit hindi pa rin tumitigil. Tila mas dumadami pa nga lalo ang mga ito. Habang tumatagal, nakikita nila Kaloy at Tatang Siloy na unti-unti nang nauubos ang lakas nito. At kalaunan, nagtamo na ito ng mga tama, kagat at sugat. Tatang, mukhang kailangan na niya na yung tulong natin. Kung magpapatuloy yung kanilang laban, baka matuluyan na siya. Inihanda na nito ang anting-anting. Hindi ko kailangan ng mga laruan ninyo. Umalis na kayo rito. Bago pa kayo madamay. Mukhang puro ito yabang ha. Pero ganun pa man, mukhang hindi naman siya kalaban. Wika ni Tatang Siloy. Tumango ang kapre at kahit naiinis, sumasang-ayon ito sa sinabi ng matanda. Kung ano ang pasya mo, Mang Siloy, iyon na rin ang gagawin ko. Wika ng kapre. Tinignan ni Kaloy ang lolo na siyang inihanda ang sandata at anting-anting na dala. Hinawakan ng bata ang kwintas at nagdasal. Isang bilog na enerhiya ang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Nabulag ang mga aswang at nang sandaling yun, sumugod ang kapre. Dinampot ang malaking puno mula sa ugat at winasiwas ito. Pinatalsik ang mga halimaw at pinaslang. Habang si Tatang Siloy naman, nakapikit at matapos magsalita, biglang sumiklab at umapoy ang bolo, maging ang anting-anting na dala. At ang mga palad ay sumiklab ng sinag at ang mga kamao ay tila naging bakal. Isang hampas lamang ay nasunog ang ilan sa mga aswang. Nagliyab ang buong paligid at umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga aswang. Sa gitna ng apoy, tinulungan ni Kaloy ang tikbalang na tumayo. Puno ito ng sugat at tila malala ang mga natamo. Ngunit imbis na magpasalamat, nakasimangot pa ang elemento. Sinabi ko na sa inyo, hindi ko kailangan ng awa. Wika ng tikbalang, sabay hampas ng buntot at napisa nito ang isang aswang. Bagamat puno ng yabang, nakita ni Kaloy sa mga mata nito na kahit papano, sa pagitan ng galit at kayabangan, naroon ang bahagyang paggalang at tahimik na utang na loob. Sumabay na si Kaloy sa kanya. Magkakasabay nilang nilabanan ang huling tatlong aswang. Bagamat kaunti na lamang, hindi sila basta-basta. Ang tatlong ito ay tila matatanda sa kanilang lahi. Mahaba ang dila ng mga ito at ang balat na sintigas ng bato. Ang kanilang galaw ay hindi hamak na mas mabilis at mas malakas kumpara sa mga nauna. Nagpatuloy pa ang madugong labanan. Bagamat nagtamo ng iilang sugat at pasa sa huli ay nagwagi pa rin sila. Tahimik na muli ang kagubatan. Nang sandaling yun, dito palang nakahinga ng malalim at ginhawa si Kaloy. Ay nako, natapos din. Nagwagi tayo, Lolo. Wika ni Kaloy. Habang ang kapre, si Kaloy at Tatang Siloy ay nagdiriwang. Sa gilid naman ang tikbalang na kanilang tinulungan. Tila hindi mawala sa mukha ang pagsimangot. O ano, hindi ka ba marunong magpasalamat? Kahit magpanggap ka lang. Grabe, ikaw na nga lang ang tinulungan. Ikaw pa itong nakasimangot. Ang sabi ko sa iyo, Kaloy, hindi dapat tinutulungan ang mga kagaya niyan. Sayang lang ang pagod. Mga hangal,
Sa pagtulong niyo sa akin, kayo naman ang pagbubuntungan nila ng galit. Una pa lang sinabi ko na sa inyong umalis na kayo. Pero hindi. Matigas sa mga ulo. Huwag kayong magugulat kung isang araw lulusubin ng mga aswang ang inyong tahanan. Aba, sumusobra ka. Ay nako, huwag ka nang mag-aksaya pa ng laway, Dante. Hayaan mo siya. Ang pagtulong naman natin ay walang hinihinging kapalit. Tayo na't umuwi na tayo, apo. Salamat na lang sa babala. Tikbalang. Huling wika ni Tatang Siloy at umalis na ang tatlo. Habang naglalakad palayo, hindi mawala sa mukha ng Tikbalang ang pag-aalala. Ay nako, binilaan ko na kayo. Ang mga mortal na kagaya nyo, hindi kayang labanan ng dami nila. Huwag lang sanang umabot sa puntong mamatay kayo kakatulong nyo sa iba. Wika ng Tikbalang sa sarili. Bumalik na ito sa kanyang tahanan. Habang naglalakad, Tatang, totoo po ba yung sinabi ng Tikbalang na tayo yung lulusubi ng mga aswang bilang ganti? Hindi ako magsisinungaling sa iyo, apo. Pero totoo, may posibilidad talaga na tayo ang mapagbuntungan nila ng galit. Lalo na yung huling 3 aswang na nakalaban natin. Parang yun yung mga pinuno eh. Siguradong hindi sila papayag na walang dadanak na dugo. Pero wag na tayong magsayang pa ng oras kakaalala. Mabuti pa't maghanda na tayo. Proteksyonan natin ang tahanan. Tugon ni Tatang Siloy. Dali-dali silang naghanda ng mga kagamitan. Mga tuyong dahon, kahoy, halaman at mga orasyon, bato at iba pa. Pinahiran din nila ng langis ang bakuran upang proteksyon at magbigay babala sa dilubyong maaaring dumating. Lumipas ang ilang araw. Labis ang pagtataka ni Kaloy dahil hindi pa dumarating ang mga aswang. Bagamat hindi niya nais na makalaban muli ang mga ito, laking palaisipan lamang sa kanya kung bakit hindi pa kumikilos ang mga kampo ng kadiliman. Mas maigi na ang ganito, apo. Mabuti nang walang pinsala o taong masasaktan. Wika ni Tatang Siloy. Tatang, paano kaya kung hindi alam ng mga aswang yung tahanan natin? O kaya naman, hindi naman pala tayo yung pakay nila? Anong ibig mong sabihin, apo? Paano kung, wag naman sana, pero paano kung ang bayan pala yung lulusubin nila? Mas maraming tao doon, Lolo. At dahil matagal ng payapa yung lugar, siguradong hindi handa yung mga tao. Kung tama ang iyong pakiramdam, apo, matinding delubyo nga kung sakali. Tara at magpunta tayo sa bayan. Pag-uusap ng maglolo. Nagligpit na sila ng gamit at nagpunta sa bayan. At katulad ng kinatatakutan, tama nga ang pakiramdam ni Kaloy. Pagkarating sa bayan, ang mga bahay ay nilamon na ng dilim. Matapos ang pagkamatay ng 3 makapangyarihang aswang, kumalat ang galit ng mga kampo nito sa buong kagubatan. Mula sa mga anino, nagtipon-tipon ang daan-daan pang mga aswang, handang wasakin ang buong bayan, pati na rin ang lahat ng mga naninirahan doon. Ang mga kabayan, sira-sira, pumutok na rin ang mga ilaw, mga apoy sa paligid mula sa nabasag na mga lampara. Ang mga tao ay nanginginig na sa takot. Lolo, Dante, mukhang kailangan natin ng tulong ng Tikbalang. Hindi ka pa ba nadadala, Kaloy? Ubod ng yabang yun eh. Tingin mo ba tutulong siya sa atin? Siguro naman.
At kasama din natin siya nung huling laban. Kaya nga binalaan ko na kayo, bata. Sinabi ko nang huwag kayong manghimasok. Ayan, tignan mo. Madaming inosenteng buhay na ang nadamay. Aba, nakakagulat ka naman kung saan-saan ka sumusulbot Pero lilinawin ko lang, hindi ako nagpunta rito para tulungan kayo. Kung ganun, anong ginagawa mo rito? Nagbibigay lamang ako ng babala. Ay, Kaloy, wala pala to Ang sabi ko sa'yo, nagsasayang lang tayo ng oras. Halika na, ang daming tao nang nangangailangan ng tulong natin. Habang naglalakad papalapit sa gulo, biglang nagsalita si Kaloy kay Dante. Huwag kang mag-alala, Dante. Sigurado kong tutulong yun. Nararamdaman ko ang puso niya. Sana lang. Sa hindi kalayuan, nakatayo lamang ang tikbalang sa pinakamataas na puno. Hindi ko kakampi ang mga tao. Hindi ko gusto ang gulo. Sinabihan ko na kayong huwag mangingialam sa gyera ng iba, pero hindi kayo nakinig. Wika nito sa sarili. Dumating na ang unang alon ng aswang. Parang dagat na mga anino na bumalot sa bayan. Mabigat ang hangin. May halong amoy ng lupa at nabubulok na laman. Ang mga nilalang ay sumisigaw. Umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang mga kuko ay tumatama sa kahoy at bato. Sinisira ang bawat makita. Nagsigawan ang mga tao. Tumatakbo, nagtatago, nagmamakaawa. Kagad na binaba ni Dante ang malaking kamao sa lupa. Isang lindol ang yumanig sa buong kagubatan. Humampas ang lupa at nagliyab ng abo mula sa kanyang tabako. Tinapakan niya yung isang aswang. Ang katawan nito ay nagkalat sa hangin. Tumilamsik ang dugo sa lupa at ang ulo nito'y muntik ng mabiyak. Dahil sa lakas ng kapre, patuloy sa pakikipaglaban si Dante sa mga aswang. Kumuha rin ito na malaking puno at pinaghampas sa mga ito. Sa kabilang dako naman, si Tatang Siloy. Mga kamao ay parang bakal. Nakahanda ang mga sandata at suot ang mga anting-anting. Habang nagbibigkas ng mga orasyon, isang suntok, talsik kagad ang mga nilalang. Mabagal man ngunit pulido naman ang bawat galaw. Tumalon si Kaloy sa gitna. Mabilis ang galaw na parang kidlat. Daladala ang itak ng apoy. Isang matalim na sandatang ginawa ng lolo. Sa talim nito ay bawat kasamaang natatamaan. Nagliliyab sa liwanag at init. Sa bawat pagtama, nagbubuga ng apoy. Hanggang sa dahan-dahang naaabo at nasusunog ang balat ng aswang. Pumipiyok, sumisigaw ang ilan sa sakit. Isang aswang ang natamaan sa dibdib at bigla itong natuklap. Tumalsik sa paligid ang laman. Ang bawat halimaw na matamaan ni Kaloy, nagiging aboring kalaunan. Ngunit kahit madami na ang napapaslang, tila hindi talaga nauubos. Dumarami ang gumagante. Ang mga paa ay kumakaluskos sa lupa at nagiiwan ng dugo ang yapak. Ang mga kuko ay nakasabit sa mga punong kahoy at bato. Binabaluktot ang mga sanga sa paligid. Sumugod si Dante. Hinampas ang mga aswang na dumaraan sa kanya. Sa bawat paghampas ay bagsak ang nilalang. Umaalingaw-ngaw sa paligid ang pagsigaw ng mga ito, na tila nagtatawag muli ng iba pa nilang kalahi. Halos maligo na ng dugo ang lupa, ngunit gayunpaman, tila walang katapusan ang dami nila. Si Tatang Siloy,
patuloy sa pagsuntok gamit ang bakal nitong kamao na may orasyon. Marami na itong napatay, ngunit kahit gaano pa ito kalakas at kagaling, kalaunay nakaramdam din ng pagod. Sa gitna ng kaguluhan, patuloy pa ring umiikot si Kaloy. Tumatalon sa ibabaw ng mga nilalang. Inihahampas ang itak ng apoy. Sabay-sabay na namamatay ang mga aswang. Pinutulan ng kamay ang ilan. Nasunog ang mga braso at isa-isang naging abong sumasabog sa hangin. Tinutunaw ng apoy at nagiiwan ng usok na pumapawi sa dilim. Ngunit sa kabila ng lahat, halos hindi matapos-tapos ang laban. Ang dagat ng mga aswang patuloy pa rin sa pagsalubong. Sumisiksik sa bawat sulok ang mga anino na tila daang-daang boses na mula sa impyerno. Nang mga oras na yon, kailangan ng pinakamataas na konsentrasyon dahil sa bawat galaw ay laban sa oras at kamatayan. Habang tumatagal ang labanan, bumagsak ang mga puno sa gitna. Naging puro abo ang hangin, dugo at usok. Kahit nasa taas lamang ang tikbalang, tila sinusubukan din siyang atakihin ng mga aswang. Ngunit sa isang sipa ay tumitilapon na ang mga ito. Mangangal, akala niyo ba may laban kayo sa akin? Sa sobrang lakas ng sipa nito, halos tumama kay Kaloy ang kanilang mga katawan. Walang iya talaga tong tikbalang na to. Hindi ka na nga nakatulong. Nakakaperwisyo ka ba? Ayos ka lang ba, Kaloy? Ayos lang ako, Dante. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang mga residente, sila ang kailangan nating tulungan. Tugon ni Kaloy. Nagpatuloy na sila sa pakikipagbakbakan. Hanggang sa, Tulungan niyo po kami. wika ng bata sa mahinang tinig. Nilingon ng tikbalang ang pinagmulan. Sa ilalim ng mga nabagsak na sanga, isang batang lalaki, hindi hihigit sa 7 taong gulang, nakahandusay, duguan ng katawan, nanginginig na sa takot. Bagamat maraming galos, buhay ito at lumalaban para sa natitirang buhay. Nagmamakaawa ang mga mata at nangingintab dahil sa luha. Huminto ang tikbalang. Sa gitna ng putok ng apoy, alingaw-ngaw ng sigaw ng mga aswang, nadinig niya ang tinig ng inosente. Isang buhay na wala namang kasalanan, isang ala-alang nagpabalik ng kanyang awa. Hindi ko kayang iwan ang isang to. Hindi sa kamay ng mga halimaw. Wika ng tikbalang. Nang sandaling yon, sumugod mula sa kadiliman ang 5 aswang. Tila nag-aagawan sa bata na parang patay gutom. Tumalo ng napakataas ang tikbalang. Malakas, hanggang sa halos lamunin na siya ng ulap. Bumagsak ito na parang kidlat. Mabilis at masakit. Umalog ang buong lupa. Ang mga paa ay bumagsak sa ulo ng 2 aswang. Bumutok ang bungo ng mga ito. Nagsikalat naman ang laman sa damuhan. Inatake ng natitirang aswang ang tikbalang. Ngunit kahit nakakasira ng bato ang kuko ng mga ito, wala itong talab sa malabakal na braso ng elemento. Sa isang iglap, tinadyakan niya ang isa. Sinalubong sa ere at sabay sipa ng kaliwat kanan. Ang mga nilalang tumilapon sa hangin at sa gitna ng dilim. Gumuhit ang gintong buhok nito sa bawat pag-atake. Pinunit ang mga balat ng aswang hanggang sa lumambot ang kanilang mga katawan at namatay. Bumaba ang tikbalang sa tabi ng batang lalaki. Hinawakan niya ang sanga at tinanggal isa-isa.
Maingat na parang isang magulang sa anak. Dahan-dahan niyang kinalong ang bata. Inilayo sa gitna ng labanan. Nilapag niya ito sa ligtas na damuhan. Huwag kang matakot. Hindi ka na nila masasaktan. Nang madinig ni Kaloy ang tinig na yon, napalingon siya. Nakita niya muli ang tikbalang. Ngunit hindi na katulad kanina. Ang dating mabangis at mayabang ay tila naging tagapangalaga ng buhay. Tumalon si Kaloy, dala-dala ang itak ng apoy sa kamay. Habang si Dante naman, nagpatuloy na hinahampas ang malaking kahoy sa mga aswang. Habang si Tatang Siloy, patuloy na sumasangga at nagbabanggit ng mga dasal. Ngunit ngayoy kasama na nila ang tikbalang. Nagliyabang buong gabi. Parang kidlat ang bawat paghampas. Isa-isang nagbabagsakan ang mga aswang. Ang sigaw ng mga ito ay tila nalunod sa apoy at liwanag. At sa dulo ng putukan at sigawan, huminto ang apat. Magkakahilera sa gitna ng abo at usok. Mabigat ang hininga ng mga ito. At sa harapan nila, walang natira na kahit ni isang aswang. Nanaig ang katahimikan. Nailigtas nila ang mga tao. Nakatingin sa kanila, puno ng paghanga at pasasalamat. Tahimik na muli ang kagubatan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang yon, naroon pa rin ang mabigat na paghinga ng kasamaan. Mula sa dilim, lumitaw naman ang hari ng mga aswang. Isang dambuhalang nilalang na sinlaki ng pinakamataas na puno ng nara. May balat na parang pinagsamang uling at bakal. Ang mga pakpak ay punit-punit. Ngunit sa bawat galaw, yumayanig ang lupa. At sa bawat pagaspas, matinding hangin ang bumabalot sa paligid. Habang ang mga mata naman nito, pulang-pula na parang matingkad na dugo at ang tinig, ay boses ng libo-libong nilalang na sabay nilalamon ng kadiliman. Sa gitna ng baryo, nagtipon-tipon ang mga tao. 2 o 3 mula sa bawat bahay, armado ng baston, kutsilyo at apoy mula sa mga lampara. Sa gilid ng hari, isang grupo muli ng mga aswang ang lumabas. Ngunit mas maliliit at mukhang mas mahina ang mga ito. Tila huli at natitirang kalahi ng kadiliman. Hanggang sa naglaban muli ang mga ito, sumama sa gera at handang tumulong sa paraang makakaya. Kagad sumugod ang hari ng mga aswang. Sa isang iglap, sumalampak sa lupa ang tikbalang. Ang pagyinig na dulot nito ay hindi lang dama ng lupa, kundi pati na rin ng buong kabundukan. Hindi na ito ordinaryong aswang, Kaloy. Dante, maghanda kayo. Ihanda nyo lahat ng lakas na natitira pa sa inyo. Kaloy, gamitin mo na ang mutya. Wika ni Tatang Siloy. Itinaas ni Kaloy ang kanyang kwintas. Ngunit bago pa maipon ang enerhiya, kagad itong hinampas ng buntot ng nilalang. Kasama ni Kaloy, tumilapon din ang mutya ng ilang metro at sumalampak sa ugat ng puno. Dali-dali siyang pinuntahan nila Tatang Siloy at Dante. Ngunit kagad din silang sinalakay ng natitirang nilalang. Tumayo si Kaloy, pinagpag ang mga galos at muling inihanda ang sarili sa pakikipaglaban. Duguan man ang labi ay nagawa pa ring ngumiti. Itinaas ni Kaloy ang kamay. Duguan, nanginginig ngunit hindi dahil sa takot. Bit-bit ang itak ng apoy. Patuloy itong nagliliyab sa tindi ng enerhiya. Kaloy, abutin mo! Ito ang makakapagpapigil sa kanila.
Sigaw ni Tatang Siloy. Binato pabalik kay Kaloy ang kwintas na may mutya. Ngunit bago pa man ito makarating, sumugod ang 3 natitirang aswang. Mga kasamahan ng hari. Sing itim ng uling ang balat. Parang sibat ang mga ngipin. Mabilis silang umatake. Sabay hampas ng malalaki nilang mga kuko. Ngunit hinarang ito ni Dante. Ginamit ang malaking kamao bilang pananggalang. Samantala, tinamaan naman si Tatang Siloy sa balikat. Tumalsik ang dugo ngunit nagpatuloy pa rin. Isang hampas mula sa kanyang kamao. Sumabog ang ulo ng 2 nilalang. Kumalat sa lupa ang laman at dugo ng mga ito. Samantalang ang tikbalang sumulpot mula sa ulap at bumagsak na parang kidlat. Ang bawat sipa pumutol sa leeg ng isa pang aswang, sabay ikot upang tulungan si Kaloy. Habang nilalabanan ang mga kasamahan ng hari, unti-unting lumapit si Kaloy sa mutya. Lumuhod at dinampot ang kwintas, at nang sandaling mahawakan, kumidlat ang paligid. Mula sa dilim ay sumugod ang hari ng mga aswang. Sugatan ngunit mas galit pa ito kesa kanina. Naglilihab ang mga mata at bawat hakbang ay nagdudulot ng pagyanig ng lupa. Nagpapabagsak ito ng mga sanga at bato ngunit tumindig si Kaloy. Itinaas ng bata ang kwintas at ang itak ng apoy. Tila nagsanib ang dalawa at ngayoy nagmistulang espada ng liwanag. Sumugod ang bata. Sa sobrang talas ay halos hiwain na rin ito ang hangin. Eksakto ang bawat galaw, mabilis at matalim. Ngunit hindi nagpapatalo ang hari. Bukod sa mga kamay, paa at ngipin, ginamit din ito ang kanyang mga pakpak at buntot sa pakikipaglaban. Tumulong na sila Dante at Tatang Siloy, pati na rin ang tikbalang. Sabay-sabay na inatake ng 4 ang hari. Sa huling sandali, tumalon si Kaloy sa ere. Inikot ang itak ng apoy. Nag-aalab, nagniningning at sa isang malakas na sigaw, ibinagsak niya ito diretsyo sa ulo ng hari ng mga aswang. Hanggang sa sumabog ang liwanag. Umalog ang lupa. Malakas na bugso ng hangin ang kumawala. At ang sigaw ng halimaw ay umaalingaw sa buong kagubatan. Nang tumigil ang liwanag, nakaluhod ang hari at unti-unting nagiging abo hanggang sa tuluyang maglaho sa hangin. Sa paligid, pinaslang ng mga residente ang natitirang mga aswang, mga magsasaka, matanda at mga kabataang may dalang sulo, bolo at sibat. Sabay-sabay silang humiyaw matapos mapatay ang natitirang nilalang. Para sa ating bayan, mabuhay! Mabuhay! Sigaw ng mga residente. Muling natahimik ang bayan. Napaluhod si Kaloy. Pagod. Nanginginig ngunit may ngiti sa labi. Kumalma ang mga sandata at nanumbalik ang kapayapaan. Lumapit si Tatang Siloy. Nilagay ang mga kamay sa kanyang balikat. Tapos na ang labang, Kaloy. Tuluyan ang naglaho ang kadiliman. Wika ni Tatang Siloy. Biruin mo, sa mura mong edad, kakaiba na ang kaya mong gawin. Paano pa kaya ang pagtanda mo? Nakikisali ka yata rito, tikbalang. Oy kayong dalawa, wag na nga kayong mag-away dyan. Pagpahinga na muna tayo. Sita ni Tatang Siloy. Natawa na lamang si Kaloy sa bangayan ng 2 nilalang.
Umakyat sa puno si Dante at humithit ng tabako habang nakangiti. Pero tama ang sinabi na mapanghing tikbalang. Hindi ko aakalain na ang isang batang katulad mo ay may kakayanan na tapusin ang kadilima ng kagubatan. Wika ni Dante habang patuloy sa paghithit ng tabako. Sa paligid nila, nagyayakapan na ang mga tao. Umiiyak at patuloy sa pagdarasal. Nagpapasalamat sila sa tulong. Bagamat may mga sugatan, nasaktan at ang ibang hayop ay nasawi. Nagpapasalamat sila na walang residente ang namatay at dahil na rin yun sa tulong nila Kaloy. Bagamat nasira man ang kanilang mga tahanan at kagamitan, alam na mga residente na makakabangon naman sila muli. Makalipas ang ilang buwan, muling bumalik ang katahimikan sa bayan. Ang gabi na dating pinamumugaran ng sigaw at dilim, nanumbalik ang kapayapaan. Tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng hangin sa dahon ang madidinig. Muling nagtanim ang mga magsasaka sa malawak na palayan. Ang mga dating tuyong bukirin at napinsala ng laban, nanumbalik sa luntian nitong itsura. Tumaba din ang lupa, muling nabuhay at muli ding nakakapagbungan ng mga halaman at gulay. Habang tumutubo ang bawat ani, tila sumisibol din ang pag-asa sa bawat puso ng mga tao. Makikita sa bawat ngiti ng mga magsasaka ang pagbagong matagal nang pinagdarasal. Muli nang nakakapaglaro ang mga bata sa labas. Walang pangamba sa dilubyong maaaring sumalanta sa bayan. Wala nang takot sa mga mata. Habang ang mga matatanda madalas nakikitang nagkwekwentuhan sa harapan ng mga tahanan, nag-aalay ng mga kape at tinapay sa mga dumaraan. Si Dante, nanatiling nagbabantay ng kagubatan. Ngunit sa tuwing may panganib o kaya na may batang naliligaw sa gubat, may kabayo namang dumarating, nag-iiwan ng malamig ngunit payapang simoy. Bagamat paminsan-minsan ay nagtatalo, tila nagkakasundo naman sila sa isang layunin, ang manatiling tagabantay at pangalagaan ang kalikasan. Si Tatang Siloy, nagtayo ng isang maliit na dambana sa lugar kung saan bumagsak ang hari ng mga aswang. Ito ang naging simbolo at paalala ng tapang at liwanag ng bayan. Si Kaloy, ngayon ay kilala bilang ang batang antingero ng Isabela. Madalas makikitang naglalakad sa mga bundok, tinutulungan ang mga albularyo at kabataan. Itinuturo ang tamang paggamit ng mga agimat at orasyon, kasama ang kanyang lolo. Bitbit pa rin ng bata ang kwintas at itak ng apoy, handang ipaglaban at tumulong sa mga nangangailangan. Ang batang antingero na tagapangalaga ng kabutihan at bayani ng bayan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.